Lovan. I'm Dean. I'm Leia. I'm King. And I'm Coco. And this is Convos for Keeps, a podcast for the sentimental creative. Ayy. So this is officially episode 1, and today we're gonna be talking about our dance journeys. Ay. So, dapat lang naman na we talk about dance because ito nga ang staple ng home. And ito ang ating pinaka passion and pino-pursue as a group, although we have other creative pursuits as well. But yeah, it would be nice to know the humble beginnings of the homies as dancers. Oh my God. Sino mauna? Yeah. Si Lovan na lang. Ayan. Hala, as the bunso. As the bunso. As the As bunso. the bunso. Yan. Siguro doon na lang muna sa as kids. Ang earliest and most vivid memory ko talaga, elementary, around grade 3. Ako na yung pinapa-center split. As in. So, Note center split. Hindi siya left or right? Center. grade 3 pa lang talagang pinapag-center split na ako ng ate ko. So, hindi lang ako yung dancer kasi sa family, which I think is an advantage for me. So, si ate talaga yung dancer sa amin. Tas siya na. Dahil siya yung leader, ako na yung pinupunta niya sa center positions and all. Hanggang sa, nadala ko siya up to high school. High school na naranasan ko maging cheer captain. Bring it on. Oo, ganang levels. Cheer captain. Hanggang college, dance troupe naman sa college namin. So, I think in all of my years, formative years, I was really dancing. How about you, Teen? Formative. It's a formative pa. Panilig ka sa formative. Panilig tayo sa formative. Hindi, for me, I think a lot can relate. Marami naman sa atin nagsimula nung elementary years. Ayan, since mga bisita tayo, di ba? Tayo ang entertainer ng pamilya. And for me, my earliest memory of dancing, I can still remember yung mga first season ng Pinoy Big Brother. Ayan, so yun yung earliest ko. Sinasayaw ko yung theme song. Diba? Theme song ng Big Brother. Ang Big Brother? Ano yung theme song? Ako. Yan. Baka naman Big Brother. Yan, doon ako nagsimula. Tapos, wala akong formal idea kung ano ang formal trainings ng dance. So basically, nakikisabay lang ako sa uso. Siguro yung mga Gen Zs ngayon, yung mga TikTok trends, ganyan. So, kung ano yung nakikita namin sa TV, yan yung ginagaya namin. Mga theme song ng Nutrition Month, sinasayaw-sayaw. Ayan, di ba? Yung commercial. Yung Gulay, yung sabaw, yung ganun-ganon. Correct. Yan yung mga earliest memory ko about dancing. So basically, classroom lang. Pag may mga competitions na intersection, cheer dance competition per year level, andyan, nasa harapan tayo as mga bida-bida. High school, same lang. Dito ko nalaman na meron palang mga special programs in the arts. Ayan, so as a batang yagit nung elementary, pumasok lang ako sa high school nang wala akong idea about programs like that. So, limited yung aking mga access to arts. Then, here comes college. Kasabay ko yung mga high school batchmates ko na nag-audition dito sa Baguio, mga dance troupe. Okay, so doon, I believe, doon ako namulat sa mga different styles, different formal trainings. Alala ko pa nung audition ko noon, if you're familiar with pop dantology. Yes. Oh my gosh! Iconic. Yeah. So, yun yun ang... ano yan? Pa-explain naman kung ano. Basta pop Yung dantology, pag mga mash-up, mash-up ng oo. mga year-end, 2012. Okay. Mga year-end Gets. mash-up. So, yun ang audition piece ko. Shout out to dance troupe ng university. Ayan. So, doon ako nag-start sa university. Mga different trainings, folk dances, ballroom dances. But the problem is, since wala kaming advisor, no, yun yung challenge nung dance troupe ako since kami-kami lang. Kami-kami lang. So whatever we can find in YouTube, hindi may iwasan na yun ang gagayahin, and those are red flags already, I believe, ngayon sa dances. So yeah,
Then, started working, discovered home, and up till now, I'm still learning about this dance form or this art form. Ayun, so yun ang aking earliest or aking dance journey. Ito Yeah, lang the journey. na journey. What a journey. 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 How about ikaw, Kuya Yan. Jason? Ako muna bago tong dalawa. Kasi ito, dapat medyo nasa last. Medyo Mahaba-haba. mahaba-habang OG to eh. usapan. OG to, OG. Oo, Yan, OG natin to. Huwag naman So, nakahalata. ako, I was born like this. Wow! Ang galing. Yan, hindi. Ako, nag-start ako ng grade 2. Tapos intermission siya sa school din namin. So, na-invite lang din. So, unang sayaw ko is Sa Iyo by Sarah Geronimo. Sa Popstar pala ito. Shout out to Sarah G. yan, yung kantang yun. Yan. Pero ano yun shoutout kay Jonah, yan, isa sa best friend ko. Dahil sa kanya, doon nag-start. So, nung time na yun, parang, okay, kaya ko naman pala sumayo. Alam mo yun, yung feeling na nakakasunod ako sa tinuturo. So, after ng intermission na yun, patapos na yung school year, another intermission. Pero ito, mas parang sa harap with audience na yung mga parents kasi nga graduation, ganyan. So, after mong sumayaw, tapos maririnig mo yung mga clap ng mga tao. Doon ako na hype. Kasi may solo ako noon tapos ang ginawa ko, nag-crip walk ako. Yeah. Tapos biglang palakpakan ko. Tapos, from there, every year, ayun, intermission. Tapos high school, mas nag-open up yung pananaw ko sa dance. Yun, nakilala ko yung first na idol ko din sa choreography, which is si Sean Evaristo. So, si Sean Evaristo, yes, kung maririnig mo man to, kuya, yan, shout out, yan. Basta, siya yung choreographer ni Taeyang. So, kung kilala yung si Taeyang, member of Big Bang K-pop group, yung Wedding Dress. Yung kantang yun, siya yung choreographer doon. Tapos, from there, for the search sa internet, ganyan, medyo widen yung knowledge ko sa dance. Punta na tayo ng college. Okay, may mga program pa pala for dance, ganyan. So, trinay ko yun. Nakasali din ako ng dance fest. Medyo late bloomer ako pagdating sa outside community ng dance. Kasi medyo nakulong lang ako sa school. Yan. So, nung nakilala ko si Kuya Mickey, kasi naging coach namin siya for Luisian Got Talent. Oo. Nalaman ko na nagtuturo siya outside. May studio nun, which is yung Filipinescas Dance Studio. And matagal na kasi ako naghahanap before ng studio. So, actually, ang gusto ko matutunan ng contemporary. Kasi, alam mo yung So You Think You Can Dance? Correct. Alam mo yan, yung part ng hip-hop segment nila, pero parang tawag pa nila doon lyrical hip-hop. Yan yung kanta nila, yung No Air, yung mga Mad, ganyan. Yun, yung mga R&B slow music yung gamit nila. So, kaya ako gusto mag-contempo noon kasi gusto ko siya incorporate doon sa hip-hop. Ganon. Tapos yun, nakapag-class ako sa kanya, kay Leia, kay Kuya Mickey. Gustong mag-create ni Kuya Mickey ng group before. Sabi ko sa kanya, willing ako to join sa group mo, sabi ko. Tapos nangyari siya, and then yun, naranasan ko compete outside. Yun, first na ko is yung HHI. Yung pinakaunang HHI na ng Pilipinas. Yan. Yung year na yun, na-try namin yun, naki-compete kami. So, from there, mas nag-boost yung love ko for dancing. Kasi parang, ang dami palang possibilities pa na pwede kong matutunan, pwede kong mapuntahan din actually. Until ngayon, sumasayaw pa rin ako. Ayun, until now, nandito na ako sa home. And I feel home. Well, I feel home. I feel home, ano daw? I feel at home. Pero I feel at home, but I'm not homeless. Ano daw? Yan.
medyo doon naman na yung journey ko as dancer. Siyempre, papasok ko na din yung mic kasi baka Kaya maubos na yung time nga. natin. So, feel mo expect sila ng kwento sa'yo. Oo. Comment down below kung gusto nyo pa marinig yung story ko. Wow! Tapos gagawa ng sarili episode. Gagawa ng sariling episode ko. I would love that. Wow! Because you feel Home. Alright, so pasa na natin yung mic sa next. Anong year ka ba nagsimula? Ang naalala ko, 2 years old. Okay, year drop. Year drop. Airdrop, that's 1990. Oh my God. Yun yung naaalala Hindi ko. pa tayo pinapanganak, Yes, sumasayaw that's na si 1990. King I George think, Bueno. Parang feeling ko, Tanda mo na ba? lucky ako kasi yung family ko sumasayaw. Yung parents ko kasi, they dance and they parang kumakanta. Tapos medyo mahilig talaga sa arts yung family ko. Lahat kami magkakapatid, tumutugtog din kami ng mga instruments. May yung mom ko part ng choral. Early age talagang namulat na ako sa arts. Bukod dun sa sinabi ni Dean kasi na parang sa house nagda-dance ka. Yeah. Given naman yun eh. Diba? I think given yun pag mga bagets. Okay, go, pasayawin nyo yan. Ganun, ganun. King George, sumayaw ka na dyan. Sige na, magagalit sa tita mo. Parang ganun. Yun, ang pinaka-exposure ko I think is nung sa barangay Christmas party. Baranggayan pa. Barangay Balakbak. And feeling ko dun yung first time na pinasuot nila ako ng wig. Mars, alam mo sinayaw ko? Makare. Naaalala ko, ang suot ko noon is parang pink top, tapos pants, pero naka-afro wig ako. Parang ganon. Tapos may hawak akong, alam mo yung parang bamboo. Tapos sa dulo niya may pompom. Sa Yeah, may yeah, pompom. yeah. Yung parang ganun yung sasayaw ko. Parang sa majorette, pero hindi ko siya ginaganon. Parang ginaganon ko lang siya. Tapos ibababa ko, makarena, yun. Yun yung pinaka naaalala ko. And isa sa mga nagtulak din sa akin, syempre yung tita ko, yung pinsan ni mama, very fan kasi, fan siya sa art. Tsaka sa akin. Parang, kung gusto niya, go, gawin mo yan. Parang ganun. Yun. Tapos, syempre nung nag-aaral na ako, kasi maaga akong pumasok sa school. 2.5, preschool na ako. Okay. Parang nung preschool ako, naalala ko, pag di ba meron kayong parang every year end, meron kayong dance and play Yeah. ng mga kids. Little Mermaid yun. Sino ka doon? Pan ako, seaweed ako. Mars, seaweed ako. Pero, basta ganun. Yes! Naaalala ko sa Marinol Educational Sanctuary kami nag-dance noon. Tapos gusto ko dating maging lead role. May ganun na ako. Parang bata, bakit siyang ganda ng costume? Tapos ako mukha kang grass. Parang ganun. As a seaweed. As a seaweed lang ako, ganun. Tapos yung iba mukhang coral, ganun. Parang lahat may role. Yun yung first na stage dance ko. Yun, nung preschool. Nung pumasok na ako ng elementary, since preschool pa lang, nagaganon na ako and everything. So, elementary pa lang, gusto mo nang maging part ng dance troupe ninyo. Parang ganun. Kasi nga parang exposed na ako nung bata pa ako. So, naging dance troupe ako nung elementary ng SPED. Tapos, ang naaalala ko, shoutout kay Sir Bambico. Sir Bambico, teacher namin yon. Parang siyang yung dance instructor namin siya dun sa school. Ang sineo namin is, ano mo yung magkaisahan tayo. Ano yun? Old, oh my God! Hindi pa ako buhay nun. Basta ganon, para siyang Filipino Chenilyn siya. Parang ganon. Pagdating ng high school, special program for the arts ako kasi din nung... Pero, hindi siya nung- dance. Pero hindi ako dance. Visual arts ang pinasok ko. Okay. Kasi nga, anything sa art, super, mabilis akong maka-adjust. Parang ganon. Basta anything sa art. Basta bigyan niyo ako ng something na art, I can pull it off. Parang ganon. Yeah. Parang Real. ganon. As in, parang innate, parang feeling ko matagal ko na din siyang ginagawa. Mabilis ako mag-adjust. Parang ganon. So, nung high school ako, nung time kasi namin, first batch kasi kami ng SPA. So, yung batch namin, pwede kang umikot. Oh, you can try, Parang sa case ko, visual arts ako. Pero pag kailangan ng choir ng additional members, pwede kayong pumunta. Kaya- Pag kailangan ng dancer, kaya kumanta din ako. Na-try mo lahat. Na-try ko din Ano yung mag-sing. favorite na pyesa mo na? Tinuturo mo sa akin. Yung tinuturo ko lagi sa kanila kasi parang alam mo yung tagumpay nating lahat. Ninong wanong nunong.
Basta parang ganon. So, yun yung eksena ko nung high school. Tapos, come college, doon kasi ako mas lalong na-expose. Kasi nung nag-aaral na ako, tapos naging student coordinator na ako nung college namin. Kasi sa university, bawat college may sariling dance troupe yan. Bukod pa dun sa main na dance troupe. Parang ganon. So, yung mga dance troupe na yan, sila yung mga nagpre-prepare for the competition, yung mga arts fest, dance fest, ganyan-ganyan. So, yun, dun ako mas naging focus at mas naging aware kung gaano kaluwag or kung gaano ka-wide ang nasasakop ng dance. In terms of genre, mga ganon. Kasi doon ko nakita, may hip-hop. Nung elementary, nag-hip-hop pero hindi naman siya ganon ka. Yeah. Yung, alam mo, dirty pop. Second side, ganon. Tapos nag-ballroom din ako nung elementary pa pala ako. Living La Vida Loca. Yes. Ayun, so yun. Tapos nung nag-college na, doon ko nakita na, yung mga sinayaw namin nung elementary, talagang genres pala siya. Tapos yung time na yun, yung contemporary, ang understanding ko pa lang before, hindi siya contemporary eh. Parang Interpretative dance. It's a modern interpretative dance. So anything na parang emote, interpretative Tama. yan. Naging parang hanggang ganun lang ang pagkakaintindi ko sa contemporary before. Mag-emote ka, umiyak ka, magpakasad ka, Pang mag-smile doxology. ka. Doxology style, ganon. Ganon dati. So yun. Tapos nung time na yun, as the student coordinator, kailangan mong mag-stand at syempre as a competitive. So kailangan naming mag-stand na parang alam mo yun, yung parang ilaban namin. Doon nag-start na nag-outsource kami sa YouTube. Bumibili kami ng CD ng So You Think You Can Dance lahat ng episode. Sa session ba yan? As in, bumibili kami dati ng para lang mapanood namin lahat. Tapos doon ko mas na-appreciate ang dance. Tama. Nung na-expose ako sa So You Think, na parang, grabe, ang dami palang dance na pwede. Ang dami palang choreography na pwede. Diyos ko, nagsilipanan na ang pagbabite, pag gano'n nung dumating na yung mga yun. Halos lahat na ng pyesa, very So You Think You Can Dance na, parang gano'n. Plus, yung mga movies na, nung nakasama ko sila Leia, na-expose ako sa cheerleading, Bring It On, Step Up, yung mga yan. Doon na ako mas lalong natuwa sa dance. Actually, yun din. Kung ang mga kasama mo mahilig sa isang bagay, yung interest mo mas magbo-broaden pag pare-parehas kayo ng gusto. Parang gano'n. So, yun. Tapos, so ito na, nung college na, since competition, yun, sinasabi ko to sa pilot na nung competition na ng schools, dun ko na nakilala. Parang, kasi minsan yung dance, hindi lang din naman siya minsan nagbibigay siya ng friends, ng bago acquaintances. Correct. Dahil sumasayaw kami ng lahat ng very hard at isang passion namin, naging friends na kami. Yon. Tapos, nung naging friends na kami, dahil din sila, may mga hilig din sila, may mga hilig ako, lahat dun sa group of friends, nag-share-sharean hanggang sa, ang dami pala. Tama. Na-expose ako sa Latin. Wow. Sa Latin, nakilala ko yung mga Latin peeps dyan, sila Mami Zen, trainer. Sa La Union pa siya before. Na-expose, mga ganon. Tapos, na-expose ako sa ballet. Lately lang pala yun. Tapos, na-expose ako sa cheering. My God, nag-gymnastics pa ako. Yeah. Nag-gymnastics pa ako. Tapos yun, contemporary, mga Correct. ganyan. Tapos hanggang ngayon, maraming mga dances na bago na kahit ako din, parang gusto ko pa rin siyang matutunan. Gusto siyang i-explore. Yun. Na parang gusto ko din maging parang yung versatile dancer na na-envision ko sa sarili ko na hindi lang iisang genre yung kaya mong sayawin. Yun. Oo, kasi dun nakakabilib sila dun kahit na anong dance ang ipasayaw, napupulit off nila. Parang ganun. Yun yung goal. So, yun yung journey ko pagdating sa dance. Medyo maikli lang siya. Maikli ba Since yun? 1990. I think maganda rin i-touch dun sa kwento ni Kuya King na sa mga beginner dancers na nanonood ngayon sa PAD, it's good na meron kayong staple na dance genre. Okay? But then again, wag nyong i-close yung mind ninyo
na explore yung mga ibang dances. I believe going back again sa napag-usapan namin sa pilot episode about who home is. For home, we are not limited or we are not limiting ourselves to certain dance genres because as dancer, okay, mahalaga for me personally yung you're versatile. Okay. And you're open. Yun kasi yung, as a homie, wala kaming auditions for the information of everybody. It's more on your openness to learn new things with us, with your homies. Correct. And your vibe. Ayan. So, segue lang yun. And you are home. Yun, saka na yun. You are home. So, last but not the least, for the dance journey, our directress, not the least. Okay. Atalea. Well, parang feeling ko almost same vibes, ibang setting lang, ganon. Yung sa akin, it started as interest lang din talaga. Kasi, yun nga, exposed din kami to music. I remember, nagko-collect sila ng mga cassette ng mga Vintage. Disney movies. Yeah. Tapos nandun yung mga songs from the movies, mga Lion King, Little Mermaid, ganyan. Tapos nandun yung mga lyrics, ganyan. Tapos we would sing it, ganyan, etc., etc. So, napasok dun yung fascination ko sa parang music, ganyan. Tapos pag sa TV, yan, yung mga shows na may dancing, it's so fascinating to me. Figure skating, ganyan. As in talagang, ay, powerful, beautiful, ganon. Parang, the interest with movement, yun yung mga naaalala ko. Before pa ako yung mismo yung as in nag-dance talaga. I remember, nung nag-start ako mag-school, kapag may mga class assembly, ganyan, hindi ako na-join sa mga dance, chu-chu, eme. Pero gusto ko dun ako, ganyan. Ang lagi akong pinupwesto dun sa mga, yung may i-memorize ka, tas isi-speech. Declamation. Mga ganon. Nag-start yung dance, as in dance talaga for me. Nung nag-ikot-ikot sa school, si Miss Rebecca Lim Nolod, shout out. Hello po. Classroom to classroom siya before na merong Saturday program for Louisians sa SLU to. So, may Saturday program na free for girls na parang free class. Free dance class. Tapos, yung pinaka-base nun is ballet, pero iba-iba yung ginagawa. Ganyan. So, every Saturday. Ngayon, nung time na yon, very interested ako, pero as an introvert. As a shy girl. Kasi, dati kapag may children's party, ayokong nakikipaglaro sa mga bata. As in, ganun talaga. Bala kayo dyan. Ayoko talaga, ganyan. Yun yung scary thing for me noon sa thought na yon na parang, hala, may ibang tao hindi ko kilala. Ganon. Tapos, yun yung nagsastop sa akin initially, pero alam ko in my heart na parang sobrang gusto ko siyang i-try, ganyan. Tapos, so, kwento ko yon pag uwi kay motherhood. Ang sabi niya, o di try mo, kung nagustuhan mo, edi tuloy, kung hindi, edi hindi na, ganon. So, we went that Saturday. I remember ang suot ko po nun is pure yellow top, yellow miniskirt, tas naka-sandals ako na white. Wala pa kami idea kung ano dapat ang proper attire, ganyan. Tas yung mga kasama ko, naka-ballet shoes sila. Tapos si girl, ano to? Mag-cheerleading, ganyan. Oo. So, tinanggal ko yung, tas nakapaa ako, ganyan yung eksena. Tas, as in yun talaga yung starting point. And then from there, yes, I'm coming back every Saturday. Ganon na si girl. Yes, tas may ballet shoes na siya, may tights and leotards na siya sa next. Sorry, she was ready. Ganyan. So, yun siya. And then, nagtuloy-tuloy na. Ang grateful lang din ako nung time na yun na it was free for us. Tapos, hindi din siya limited to just ballet. There was base of ballet and then iba-iba. Folk dance, pop dance, jazz, ballroom din. As in, sobrang grateful ko na yun yung naging starting point na they pushed us to be versatile as well. Diretso yun every Saturday until high school. As in, kinareer ko siya. Like, I was living for that. Nabubuhay ang weekdays ko kasi looking forward ako to the weekend. College, doon na nag-open up to other styles pa. So, yun, cheer dance, contemporary,
dun ko din na mag-hip-hop and many other things. Shout out to mga groups na nasasamahan ko sa CAC. Diyan ko na-meet sila Kuya Jose. Nag-UC din ako. Sobrang madami akong natutunan. Shout out to Dr. PJ. You the bomb, my madam. Eventually, outside groups, learning, everything. Same lang din. Follow your curiosities lang din talaga. So, I followed every curiosity that I had. Gusto ko mag-hip-hop kahit na sobrang Stephanie ko pa nung una, ganyan. Hashtag Stephanie. Parang nakaka-relate ka dyan din. Tsaka, ala! Parang hanggang kay Stephanie na. Yan. And now, I am in my create choreographer era. But still dancing. Yan. Yeah. I mean, iba pa rin yung ikaw yung sumasayaw, ikaw yung nag-experience ng dance. Iba din yung fulfillment ng creation na ikaw yung nag-choreograph. But it still hits the heart difference. Kahit na physically, medyo mas struggle na siya ngayon, but the effect on your heart and soul is still the same. Yep. Yeah. Real. Damn straight. Question to everyone. Okay. Nung nag-start kayo, did you start out good? I was good. I was relatively better than my other classmates kasi yun nga, nasa center position. So feel ko ako yung nagiging leader agad-agad. Or parang kung may sayaw man nagagawin si Lovan, parang ganun na siya. So siguro sa parang sa own world ko that time, baka I was good na for them. Kaya ako yung pinipili nila. Yeah. Ako, oo. As a delusion. Oo. Syempre, oo na yan. Oo agad. Kahit hindi sabihin ng tao, alam ko. Hindi, kidding aside. Hindi, parang hindi ako aware, pero parang aware ako. Hindi ako aware, pero aware ako. Ano talaga? Oo. Parang alam ko na kaya ko sumayaw. Yeah. Pero hindi pa ako before na parang magaling. Yung parang hindi naman super hina. Oo, parang hindi naman gano'n. oo. Oo. Basta alam ko yung bilang. Alam ko Yeah. Yes, yes. sumabay sa music. Parang aware na ako nun. Pero, yes, magaling talaga ako, guys. For me, feeling ko oo. As a delusional din. Kasi syempre, when you were starting, especially when you were a kid, hindi mo iniisip yung nanonood Tama. sa'yo. Kasi you're just minding your own business. You're just feeling the vibe nung sayaw. Feeling ko hindi ako naging magaling when I tried exploring other genres. Totoo din. Ayan, syempre nung pagkapasok ko ng dance troupe, ay may mga ganito pala. Technique. May mga technique, ganyan. Just, so parang struggle na talaga. Pero syempre, as a home, kailangan mo mag-keep up. Doon napapasok yung, aside from your curiosity, doon napapasok yung effort mo as a dancer to learn these dance forms. Especially for me, nung nag-start ako ng ballet, we started very, very, very late for ballet. And it's a humbling experience. Doon mo malalaman na parang, hindi ka ang pinakamagaling na dancer. Ganon. So, I learned na, as mentioned a while ago, to keep an open mind, keep improving yourselves, just compete with yourselves and strive to grow as a dancer and as a creative. Ayun lang. Ako? Siyempre, hindi joke lang. Hindi. I think, maganda na meron kang support Yes. na strong. Na simula pa lang pinapa-feel ng parents mo that you're good. Na kaya you're mo. great. Yeah. Kaya pag in-expose ka sa mga ibang bata, actually hindi mo na din kailangang i-feel na good ka. Tama. Pagdating mo pa lang doon, I think kaya ko lahat ng gusto nyong ipagawa. May ganun kasi. And parang nung bata ako talagang ever since, personality ko yon. Fight. As in. Yeah. I mean, palaban. Bata pa lang palaban. Kasi, dahil nga sa household namin, naturuan kami na kailangan excellent ka sa lahat ng bagay. So, dahil nga doon, nung mga elementary ko, wala akong pakialam sa mga kasama ko. Ang importante sa akin is sumasayaw ako. Ang importante sa akin, ma-block ako sa harapan. Tama. Sa gitna. Sa gitna. At makuha ko yung pinaka-best na costume. Ano mo yung... yung question na kung magaling talaga ako, I mean, in my mind,
Yeah. Magaling ako. I think more on belief sa sarili, Oo. hindi naman yung... In my mind, alam ko magaling ako at kaya ko siyang... siguro may struggle lang ako, napansin ko na din nung bata ako. May struggle lang ako pagdating sa choreography up to now. Pag-pick up. Pag-pick up, super... Yung learning choreo, alam nila yan. It takes time for me to learn a choreography. Pero, fina-fight man. If-fight mo as a homie, Yeah. yun. Bata pa lang ako ganun talaga. Matagal akong mag-pick up. Nag-improve ka naman. Grabe ka naman. Sa pick up, ngayon naka-SUV na ako. Pick up, sasakyan pala. Checking, hindi pala. Yun lang naman. Okay, si How about Madam you? naman. How about you? Ako, I didn't know if I was good, but I know I can. And I knew I was happy. Nalaman ko lang na I was good when people told me after. So, yung feeling na yon na I know I can and I know I'm happy, yun yung gusto kong balikan ngayon. Yun yung goal ko ngayon when I'm dancing. That's me trying to go back home to that feeling. Ganon. Yun lang. As an old person, dun na siya papunta. Ganyan. Pero ever since kasi naman, kahit naman nung first ko itong nakilala, parang nag-excel siya sa lahat. Oh my God. Correct. Yung At pulling, meron to, parang pinangan bata pa lang ata to, dancer na to, pero hindi niya alam yun. Parang yung pulling ganun. technique na. Ay, nakuha ni madam. Mga ganun. Yun. Meron ba kayong people or person na you idolized or parang because of them kaya kinontinue nyo talaga ang dance or sila yung nag-push sa inyo to really go for it? Ganyan. Parang reflecting now, I think walang specific. Pero I resonated with Pussycat Dolls. Yes! Pussycat Dolls! Let's go, as Nicole. in, Shout out to lalo Nicole. na yung one leg balance ni Kimberly. Kimberly Yun. Dance. Shout out to Kimberly. Kaya I'm shout out to kay Yung ano, siya ba yung, Diba? siya ba yung Okay, parang nag-judge flash din dun video sa isang here. show, TV show? Yeah. Siya yun, di ba? Yeah, Okay, si okay. Kimberly. Yun talaga. Books! Gaganon siya. Yun yung pinaka nag-resonate sa akin. Tapos parang, I want to be like that. And parang ngayon naman, I'm living that fantasy. Every Sundays, yun yung tinuturo ko po ngayon. Pussycat Dolls. Well, Kaya ano sa mga performances, natutuwa ako pag may mga moments na mag-one leg ako. Kasi feel ko talaga, Kimberly moment ko yun. Unintentional lang naman, na parang, yun yung naging dream ko as a dancer. And I get to live that fantasy now. Yes. Perfect. Shout out to Yes. Kimberly. Sige, ako na muna bago si Dee. Wala. Actually, Hindi, tama nga din. Parang until nag-college ako, wala. Wala akong idol. Kasi, hindi naman ako na-expose kung sino ang father of ganito. Hindi pa kasi tayo ganun eh. Yes. Wala Sino pa. ang mga choreographers, hindi ko alam na, alam mo yon, parang Oo. hindi pa ako ganun ka well-versed pagdating sa dance scene. Yung dance na may choreographer, may, Yes. alam mo yun, na may, Kasi- ganito, may music, Correct. ganyan. unlike ngayon na andyan yung TikTok, andyan yung very accessible, pero before kasi, pag hindi mo napanood sa TV, wala kang idea. Diba? Laging ganun, parang yun. Until, yun nga, ang pinaka turning point ko, siguro nung na-expose na ako sa So You Think You Can Dance. Doon ako nag-start na i-search yung mga choreographers na Yes. doon, yung mga dancers. Doon nga din ako first na-amaze na ang dance pala ay profession. Doon ko lang siya nakita na parang, sinasahuran pala tong mga to. I mean, kuwan pala siya, work pala siya, Yeah. profession siya, professional dancer sila. Kala ko before, hobby siya, love mo siya, passion mo siya, entertainment lang siya. Hindi mo siya ginagawa for career and for yun, doon ko nakita na parang tas doon ko nakita na yung mga choreographer pala doon. Oh my God, grabe. May mga awards pala tong mga to. Yeah. May wini-win Yes. sila, may ini-aim sila na kunin na award. Yung mga Emmy Awards, Emmy. mga Yes, Emmy, Emmys. grabe doon. Tapos doon ako na-expose na meron palang iba-ibang klase ng jazz, Broadway, contemporary, lyrical, yung sinabi niya. Doon nila kasi, which is, alam mo, ang ganda nung moment na
pagkakaroon ng So You Think You Can Dance. Kasi parang siyang parang in-expose nila kung ano ang dance. I mean, parang ganun. For me, dun ko siya nakita. Tapos, bukod sa contemporary, na fell in love ako sa Latin. Sa ballroom, sa dance sport. Doon na din ako nag-start na maging curious about sino yung mga kilalang choreographers, sino yung mga maraming na-win. Tas doon na din nag-start na nag-search na ako, ano kayang technique ni ganito? Ano yung kwan na niya? Parang doon mag-start. Na-trigger na Bakit yung magkaiba sila curiosity ng mo. movement pero contemporary silang pareho? Yes. Bakit siya ang focus na turns pero sa ballroom, ganun, parang super galing niya mag-turn. Tapos doon mo na din ma-realize, doon mo na ini-observe na, siya, yung movement niya very feminine. Yeah. Ganon, magiging ganon ka na din, yun yung era na yun. So, yun. Lucky ngayon yung mga bata. Kasi, Ang dami exposure. hindi lang, ang daming schools na, Nag-o-offer. very super malapit na lang. Widespread na talaga. Malapit na lang. Andyan na ang schools, andyan na ang Yes. YouTube, andyan na ang TikTok, andyan na din lahat. At andyan na ang Move with Home. As in, andyan na lahat. Yun, kaya yun. Dati sa atin struggle eh. Tama. Yes. Yun lang naman yung sa akin. Kaya ako nagsasalita, ang dami kong chika eh. Actually, ganun din. Similarly with Kuya King, wala din akong naiisip agad nung tinanong yung question na inspiration mo sa dance. Kasi, yun, nung elementary high school, wala talaga akong idea about the ins and outs of dance in general. Until nung college na nag-open na yung doors. Then, similar with Kuya King, So You Think You Can Dance. Nandiyan yung mga pangalan nila, Robert Roldan. Sila din yung nagpamulat sa akin about contemporary world. Kasi nung dance troupe ako sa university, folk dance, hip-hop. Hip-hop talaga yung focus. Nung era ng dance troupe ko, parang, yan nga, very high yung level ng competitions. Ganyan. To the point na parang, hindi para sa akin tong dance na to. Or hindi para sa akin yung energy nung dance na to. Or yung moment na yon. Nung napanood ko yung mga entries sa So You Think, kasi ang naalala ko, different specializations yung mga dancers. Pero they can still perform this dance. Parang, gusto ko din ng gano'n. Paano nila nagagawa? Kahit iba-iba, pero I want. Ganon. So basically, yun yung mga era ng mga routines are very inspiring. I'm not saying na hindi na inspiring ngayon. Meron pa bang So You Think? Actually, hindi ko na alam. Ayun, yun yung akin. Sa akin, iba-iba. Iba-iba yung inspiration ko. Not necessarily sa choreographers. Parang as of now, minsan na-inspire ako sa students ko. Yeah, movie no. Yeah, hindi. Ang sweet naman, no? Oo, parang na-inspire ako sa mga students ko na Sorry. Naiyak ka na. naiyak ka na naman sa ilong. Di ba? Yun, na-inspire ako sa students ko. Kasi parang, Sa amin nga eh. ito na, papunta na Hindi ka dun, ba di ba? na-inspire sa akin? Yan. Yung sa students kasi, parang, pag nakikita ko kasi sila nag-i-improve, ano yun, achievement yan as a teacher. Kahit saan man sila pumunta, basta nakikita kong nag-i-improve yung dancing nila. Inspiring siya. Tapos, syempre sa inyo din, sa home din, na parang may kanya-kanya tayong ganaps in life, pero pinupush pa rin natin sumayaw. And nagagawa natin ng time na sumayaw. And nakaka-create tayo. And in fairness naman, maganda yung nakakreate natin, no? Fair. Wow. In fairness naman, parang, Sorry. Sorry. sorry Yun, parang amazing yun. Kasi mahirap na makahanap ng ganito, I think, for me. Na parang nagsistay sila ng matagal sa dance. Kasi nga, for some, hanggang until college lang. Kasi, Yeah. alam mo yun, after college, Yeah. wala na, Career iba na na. yung, adulting, ganyan. So, hindi na sila sasayaw. Pero, for us, parang naniniwala tayo na kahit na after school, pwede pa rin naman tayo sumayaw. Kahit na nag-work tayo, pwede natin gawan ng time to Hanggat dance. kaya ng Hanggat katawan. kaya ng katawan, sasayaw tayo. Yan yung for me. So, feeling ko iba-iba saan natin ako yung inspiration, not just sa mga choreographers. Yan. Okay. Okay. Okay.
Sige na nga. For me naman, always and forever, ang pinaka nag-inspire sa akin to keep going is my lolo, si Leo. I am named after him, kaya ako si Leia. And he is in heaven now with Kuya Jose. And sila ang angel ko. But what I loved about my lolo and Kuya Jose also was they always breathed confidence into me. Especially sa mga moments na ako parang, I would say I am confident in my ability. Pero hindi ako confident outward, if that makes sense. Hindi ako hindi ako aggressive with the things na parang, go, kaya ko yan, gagawin ko yan, mga ganon. Si King yun. Like, alam ko lang sa loob ko na, alam ko kaya ko siya. Pero yung confidence na parang, okay, go, I'ma do it. Ganon. Parang, that's where I'm lacking. And that's where they came in and helped me so much. Kasi, sila yung nagsasabi sa akin na, no, you're good. Kaya mo. Gawin mo. Yan. Sila yung push. Sila yung naging push sa akin na as in, sobrang grateful ko kay lolo ko na as in, bata pa lang, as in, pinupush niya talaga na, go, mag-attend ka ng workshop na yan, ganyan, blah, blah, blah. And he would always, very lolo, pero, I mean, syempre special for me. Binibida niya ako lagi. Binibida niya ako lagi sa mga tao na parang, yung mga sinasabi niya, parang, sure ka ba, kaya kong gawin yan? Ganon. Pero sasabihin niya, magaling siya, ganito, ganyan, ganyan. Umaabot to sa point na parang, magaling siya, ipakita mo. Now na, okay. Ganon. Tapos, I believe, si lolo ko ang pinakaunang talent manager ko kasi pasasayawin niya ako sa hindi ko alam kung saan company niya ba to, office niya ba to, mga friends. Tapos pag sasayaw ako, bibigyan niya ako ng pera. Kaya naman pala. TM. Bata pa lang sumasahod na. Bata pa lang, alam ko na ang tamang bayaran. Another topic. Wow. Yun. So, and until now, meron akong silent prayer always na I hope the things that I do and I keep doing with dance especially is making him proud. Ganon. Kasi sa mga moments na I feel very in doubt, or parang inferior, tinatry kong balikan na siya naniniwala siya sa akin. Yeah. He sees the potential and he knows na I can. Na parang ako din naman, alam ko naman na kaya ko, pero something inside is stopping me minsan. And you need some push. Yeah, the push. Yeah. Yes. Kaya sobrang blessed din ako with home. Kasi sila ngayon ang pusher. Sila ngayon ang pusher kaya Dance pusher. Oo, sila ang go, ganyan. Ay, okay, sige, okay. Pero oo din. Lahat naman at tayo kailangan natin. Yun ang maganda sa home. Parang pinupush natin bawat isa para mag-excel sa kanilang mga parang ganun. Yun lang, kailangan mo ng someone to push you. Para mag-move forward ka at hindi ka ma-stuck. Can I just say, siguro to go back sa topic natin na dance journey. I've been wanting to say this kanina pa na we've been talking about our dance journey, but hearing your stories, it's more than our dance journey, pero life journey na din talaga. Yes! And parang for me, I relate that in a way na hindi ko talagang sineparate yung self ko na ito buhay ko at ito yung dance ko. Hindi. For me, I saw them as one. And I feel like I wouldn't be the person I am today without dance. Oo, parang part na siya ng sistema natin. Yeah. Siguro malalim din yung ganap ko sa dance journey kasi it literally came to a point na gusto ko na lang din mabuhay kasi sasayaw pa ako. Like, siguro at the lowest point of my life, hindi ko tinuloy na mag-stop mabuhay kasi sabi ko, may rehearsal mamayang hapon. Kailangan ko dumating talaga sa point na yun na lang yung rason ko para mabuhay. So parang we're talking about dance journey pero yun nga, ang saya lang na hindi lang siya dance journey, life journey na talaga natin siya. Feeling ko ganun din. I think pati yung mga ibang viewers natin dyan. Feeling ko makaka-relate sila. Yun din yung isang common ground ng home.
Yeah. Iisa kasi, iisa. Parang nasa isang range lahat. Na hindi lang siya sayaw-sayaw, buhay Hindi lang namin siya, to. buhay siya. Oo, buhay siya. Hindi lang siya naglalaro. Yeah. Hindi lang siya hobby. Hindi lang siya nagpa-practice. Hindi lang siya nagko-chore at nagsumasayaw ng. Sinasayawan natin ang buhay. Yeah! And I think that's what makes home pieces very heartfelt. Kasi it is a reflection and a representation of who we are as people and who we are as artists. It's a product of everything na we've been through. Ganon siya. Hindi siya hindi siya separate from It's us. us. Our dance is us. Yeah. And it's authentically our expression. That's why kahit hindi kami sobrang pinakamagaling technically Tama. as dancers, I feel magbubuhat ng bangko, I feel like our dances as home, the pieces that we've been doing recently, mas heartfelt siya. Ewan ko. I think, Basta iba yung feeling. yeah. I think, to support lang yung gustong sabihin ni Ate Lee, I remember posting this sa IG ko na I feel most myself when I'm dancing. And kung gusto niyo akong makilala, kailangan niyo akong mapanood na sumayaw para makilala niyo talaga kung sino yung tunay na Lovan. Kasi yung mga hindi ko man nagagawa outside of stage, na ilalabas ko yung true colors ko when I'm on stage. So, I feel like, yeah. Yeah. Kaya And- parang sabi siguro ni Ate Lee na mas heartfelt na siya. And Mas also, authentic, no? yeah. And also the things na we cannot say or express in words or in other ways, napapakita namin siya through dance. So, yeah. As a sentimental creative. Yeah. I love this. I love this. Okay, so last question for the Journey Eksena. So, where do we think we're going? So, saan tayo papunta, guys? Di rin namin alam. Like, I mean, personally for you, your dance journey, life journey, what do you see? How do you feel? Aspiration, yeah. Like, are we continuing this? Are we pushing for more? Ano? Ikaw na. Parang napilitan ka. Ako na. Hindi, parang mauna naman daw ako. Hindi, feeling ko for me home, as long as we exist, tayo, You'll continue. oo, hanggat buhay tayo. I think feeling ko kahit uugod-ugod na tayo. Feeling ko, I mean, Yes, kaya. nakikita ko siya na parang siguro magsa-stop yung dance physically pag nag-retire na yung body natin. Pero yung Ay, love mo for dance is forever na nandyan hanggang. But gusto ko makilala yung home dahil sa mga pieces na ginagawa natin. Yeah. Yes. Diba? Parang, tama yung sinasabi, hindi naman namin kiniklaim na super galing kami. Pero mas gusto namin tumatak yung mga pieces na ginagawa namin kasi relatable siya. And nagsasabuhay siya ng mga experiences namin as home. And as individual, as a group, and yun, as human. Parang ganun. So, yun lang naman. So, yung exposure na gusto lang namin, basta sa amin kasi parang ang nakikita ko, which is very evident sa atin. Every time we perform, best foot forward talaga. Yes. Yun. Nakaka-proud siya na yung parang gusto lang naming sumayaw at gusto lang naming makatouch ng live. Yung marami pala. Yeah. Marami pala tayong natatouch na to the point na yung last na recital, di ba, may mga nagsasabi na parang every time nagpo-perform ang home, super natatouch. Parang nagagalaw talaga. Naaalog yung hormones talaga nila. Ganong level. Nakakaiyak daw. Oo, ganon. As in, parang hearing that lang, parang at least. Yes. Hindi man ganon kadami, pero at least may isa, dalawa na matouch mo every time we And perform. that's good. That's I already think, enough. that's Enough already na enough. yun, sobra. Ganon. Kasi importante lang naman sa atin, masayaw natin at saka ma-express lang naman natin kung ano Yeah. talaga yung dance. Ganon. So ako, kung ano ang i-lead sa amin ng universe, Yeah. kung saan kami ipunta, go! Papatulan namin lahat yan. Hanggat kaya namin. Ako, parang nung tinanong mo, kakaisip ko lang. Oo. Ako So, din naman. Anong tingin mo sa amin Ano scripted? tingin mo sa
face ko? Sorry Wait, na naman tayo. Ano? Naguluhan na sila sa akin. Ay. Parang masayang isipin na pag tayo hindi na natin kaya sumayaw. May next generation pa rin na naipasa natin yung kung ano si home. Yun yung parang gusto kong makita in the future. And yun, nakikita ko rin naman na I think Ng mga auntie. Na auntie-uncle na tayo. Tayo sa rehearsal nila. Sino na ngayon ang in charge dito? Para sa akin, I think na pag-usapan naman natin siya before. For home kasi, we're just letting universe decide kung saan tayo papatungo. Mahirap kasi if we are trying to force things out. Basing from our experience as home, pag may mga gusto kami na hindi kailangan natin itong gawin, parang dun kami mas nawawala sa track. Pag ipinipilit talaga namin, doon nagkakaroon ng mga misunderstandings. Okay, but if we let universe just do its job, parang doon tayo mas lalong nagtathrive as a group. Kaya going back to the question, saan patutungo ang home? I believe we're just going back again to our core. Kung ano nga ba yung rason bakit nabuo yung grupo. Being a safe space for the creatives, being a safe space for you to showcase your art. And going back again sa ating first recital, 'di ba? Pinanood natin or flinash again yung Mas umiyak ka dun. yun nga. Umiyak siya doon. Umiyak ako doon kasi Pagtingin ko, umiyak ko ako din umiyak. hindi kasi flinash doon yung first ever video nung home. Yung shoot Diba? natin. Yung shoot about From now on. From now on. YouTube natin Nasa yan. YouTube Andito, yun. guys. Doon nyo po makikita ang humble beginnings ng home. So, pinalabas yun nung first ever recital. And ako, naka-tech ako nun. Umiiyak, naririnig pala ng lahat. Lahat ng tech. Parang nung nalabas kasi yung video na yun, parang doon ko na-appreciate at doon ko din nakikita yung future ng home. Like, touching the emotions of not only mga members ng home, but our audience. Kasi, if you're going to watch our videos, personally, it's very relatable. Meron kang panghuhugutan, meron kang part ng life mo kung saan i-relate mo tong sayaw na to. And I believe that alone is already a sentiment kung saan patutungo ang home. Yung touching more lives of these people, being relatable, and being a safe space, not only to creatives, but to all people. If you go deeper and beyond that goal and reaching more people, I think that alone is already a good vision for our group. True. Going back sa sinabi ni Kuya Jason na may mga proteges kami, I think the legacy of home will continue sa mga estudyante natin. Yeah. Yung purpose ng home na ibigay mo sa kanila as part of your legacy, I think that's maganda na siyang vision for home. Ayun. Talino. Talino ng Galing. Talino ng conversation. Go, Ma'am I feel Mova. like, mako-connect ko yung sa sinabi ni Dean. My answer siguro is more individual. As an individual, ang goals and aspirations ko siguro is to reach the level ng mga katabi ko ngayon. Oo. Hindi mo naman ako katabi. Wow. Kaya, exactly. Sige. Ay, ikaw na, ikaw Oo nga, nagpasok ako pinamalayo eh. Ikaw nagpasok. Pero, Okay, go. Continue. kidding aside, really to reach their level to the point na tinatawag na sila para mag-judge. And that means a lot. Pag tinawag ka ng judge, ibig sabihin, may may belief na sa'yo on your expertise, on your skills, na you have a say na. And like, you have a voice na. Parang ganun. And I aspire to be that, in that level. So as a dancer, parang gusto ko ding mas improve pa yung skills ko, expertise ko. Ganon. So really, really super inspiring na to be with these people. Tapos siguro as a member naman of home, as a 10-month-old homie, dito ko na ma-relate yung sinabi ni Dean na your legacy lives on. Ako po, I'm doing my best to keep the legacy, to continue the legacy. Nagpapakabait akong maging member. Ginagalingan ko pong maging faculty kasi totoo yung sinabi ni Dean na parang I want to continue the legacy of home. And
And I feel like, sabi niya sana may maging protege. Parang ako na ang nagte-testify na madami. I'm hearing a lot of people who see us as their role models. Or I could testify as myself na din na, yun nga, as a baguhan naman dito, na-achieve niyo na yun. Sa pagsali ko pa lang sa home, na-achieve niyo na yung image na ganun ang message na sinesend ni home. So, ako po, yun yung aspiration ko to continue the legacy of home. The company of creatives. Yes. I love it. Mhm. I love it. Ang galing ng home. Ang galing nyo, guys. This Ako. podcast is a blessing. Kasi, Sorry. yeah, this podcast is a blessing. It's maganda siya na naririnig and a reminder of why we do what we do. I mean, in all things naman, it gets to a point na minsan tiring, stressful, ganyan. So, to go back to the core and to hear these parang sentiments from the homies, it's very, okay, go, tuloy pa natin to, ganyan. Nakakagana siya. And validation na din na I think we're doing a good job. I think we're on the right path. Yeah. Tap on the back for everyone na parang even though the journey is unique. The journey is unique. Yeah. The pace is different. But I think it is the right path. It's fruitful. Yeah. It's worthwhile. May nangyayari. Kahit papaano. Yeah. Yan. So, same. I'm looking forward to trusting the process, trusting the plans of the universe for us. Kasi yung tama naman. Like, anything na we tried to force. No. No talaga. Hindi siya nangyayari Kasi talaga. hindi naman sa hindi siya nangyayari, minsan nagiging magulo pa. Magulo. Or struggle. Or talagang ipapa-feel ng universe na hindi nga. Hindi nga. Baka yun nandyan. Quiet muna. Parang ganun. Correct. Ano ba? Ang kulit nyo ah. Ganun si universe. So, moving forward, I'm looking forward to creating more art and moments with home. For me personally, still looking forward to creating, to dancing hanggang kaya talaga. Literal hanggang kaya. Like, until the dying breath. If she's dancing, like, go. Please. Yeah, as in. Fight! Make it work. Make it work. Ganyan ka na. Aray. Ayun. So, yes. Looking forward to this journey and can I just say I'm enjoying the journey. Yeah, I hope you guys are enjoying too. So whatever journey you choose to be on, I hope it fills your soul. It fulfills you every day. The pagod and the stress is dapat worth it. Ganon. And I hope you find good people to share the journey with. It's the Yes. most important Dapat. thing. It's what makes going through life worthwhile. I mean, it's one thing to do things alone, to be able to do things solo. That's a different kind of fulfillment, but a whole other feeling and blessing and fulfillment to be achieving things with people na you share the same values and beliefs with. So, yeah, I hope everyone is lucky to have this and blessed to have good. Find your way home. Yes. So we are home. Yes. Dahil dyan, move with home. Yan. So that is our episode for the dance journey. Yeah, that's what's up. So ang dami nating mga na-tackle today na parang Yeah. pwede siyang maging Yep. episodes na next. Yes. And by the way, you can Yeah. also comment your dance journey in the comment section. Yeah. Para makita We also want to natin hear na your may story. kaparehas din tayo, di ba? May mga kapareho tayo. Yeah. Share your dance journey with us. And Comment malay your mo. dance inspirations, idols. Yeah. If you want to start your dance journey with us,
we have classes every Sunday here at Move With Home. Yan. Every Sunday yan. Nasa page namin yan. Nasa socials namin. On IG, FB, TikTok, YouTube. Yan. Pwede yung search Home, a Company of Creatives. And please, huwag kayong mahihiyang lumapit sa amin if you wanna inquire about dance classes. Meron kami mga beginners classes up to open level classes na pwede nyo attendan every Sunday. Only at Bali Baguio, Studio 1 and Studio 2 at Portavaga, Baguio City. Ay. And if you wish to invite Home for your events and activities, we're also accepting those gigs. True. Again, Home, Company of Creatives. Galing mag-shameless plug ng mga homies. Makupal talaga. Yeah, and we would also like to thank King George Bueno Atelier, Yes. our podcast studio venue. So, salamat po, madam. Yes, yung mga Thank you so much papagawa dyan po. ng mga damit ko ninyo, ganyan, ayan. Kukupalan ko na din, yes. For your formal, bespoke needs, andito lang po ako. I'm located Lopez Building, 3rd floor, room 309. That's Building A, Baguio City. Session room. Hey, grabe. Ang galing nating So, kailangan na natin ng sponsors. If you would like to sponsor one of our Yes. episodes, Yeah. feel free to contact us, chatting. But anyway, thank you guys so much. Thank you so much for joining. Thank you. Next time, hopefully, kompleto na ang mga homies. Yes. We'll try our best I mean, and check kailangan our pang schedules. homes din. Yan. So again, thank you for listening. Thank you for taking the time to be with us. And hope you have a great journey ahead. This is again Convos for Keeps. See you sa next episode. Bye, homies. See you. Bye-bye.